Paano kung ang kaibigan mo ay siya mo ring kalaban? Ano ang handa mong gawin? Handa mo bang gawin ang tama at isugal ang inyong pagkakaibigan? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Rubena at ito ang kwento namin ng aking kaibigan na si Jerry. Ako nga pala ay 40 years old na at isang albularyo sa aming baryo. Ang kaibigan ko naman si Jerry ay isang dakilang tambay sa aming baryo. Matagal ko na itong kakilala pero kailan ko lang nalaman ang kanyang tinatagong madilim na lihim. Ang tinuturing ko pala na kaibigan ay isang aswang. Sobrang hindi ako makapaniwala na ang isang katulad ko na albularyo ay naging kaibigan ng isang aswang. Kaya pakinggan nyo sana hanggang dulo ang aming kwentong pagkakaibigan na maaari ninyong kapulutan ng aral. Kami nga ni Jerry ay magkababata at noon pa lang ay alam ko na may kakaiba sa kanya. Subalit, hindi ko to binigyan ng pansin. Ang mahalaga kasi sa akin ay masaya at nagkakaunawaan kami magkaibigan. Alam nyo ba na dati ay madalas itong mabuli dahil sa pagiging tahimik nito at hindi diretso na tumitingi sa mata ng mga tao. At iyon naman ang kaibahan naming dalawa. Dahil ako yung tipo ng tao na madaling makisama at kung tawagin ngayon ay social butterfly. Sa buo nga naming baryo ay halos kilala na ako ng lahat na matulungin at palakaibigan. Samantalang si Jerry ay weirdo sa aming baryo. Noong una nga ay hindi ko naman siya gaanong pinagtutuunan ng pansin dahil sa totoo lang ay may sarili akong barkada. Ngunit may isang pagkakataon na tumatak sa akin ang kanyang ugali. Kaya gusto ko siyang mas makilala at maging kaibigan. Hindi naging madali ang lahat lalo na at ilang beses niya akong iniwasan at tila ayaw na makipagkaibigan. Ayun pa lang ata ang unang beses na may umayaw sa pagiging palakaibigan ko. Ngunit hindi ako sumuko at patuloy lang siyang kinilala. At doon ko nakilala ang pagiging mabuti nitong tao. At kapag makakasama mo to, ay siguradong mapapangiti ka niya dahil sa husay nito na magbiro. Hindi mo talaga akalain na ganito ang tunay niyang pag-uugali. Sa panlabas kasi nitong anyo ay bihira mo lang ito na makikita na nakangiti. Madalas kasi na parang umiiwas siya sa mga tao. Kahit na alam ko na hindi pa siya tuluyang magbubukas sa akin, ay hinayaan ko lang ito dahil inirerespeto ko ang kanyang privacy. Sa pagkakaibigan naman kasi ay hindi naman kailangan na alam mo ang tungkol sa tao na yon. Minsan ay kailangan mo lang tanggapin na ang lahat ng tao ay magkaiba pagdating sa ugali, paniniwala at nararamdaman. Simula nga nang maging malapit ako kay Jerry, ay nagsimula na ring umiwas sa akin ang mga dati kong kaibigan. At ang naging rason lang naman nila ay hindi nila gustong maging weird. At nirespeto ko ang kanilang opinyon. Pero hindi nagbago ang aking desisyon na gusto kong maging kaibigan si Jerry. Naniniwala kasi ako na kung sino ang totoo sa'yo ay sila pa ang mananatili. At nakita ko yun sa katauhan ni Jerry. Sa lahat na naging kaibigan ko ay ito lang ang nakakita ng tunay kong nararamdaman sa likod ng aking mga ngiti. Siya ang nakakita ng lungkot sa akin na matagal ko nang itinatago. Kaya sa tuwing kasama ko si Jerry ay parang ito ang tunay kong sarili at hindi ko na kailangan pang magpanggap. Siya lang yung tao na hindi nararamdaman na hinuhusgahan. Minsan nga ay hindi ko na mabasa pa ang kanyang mga iniisip dahil laging walang emosyon ang kanyang muka. Pero sa paglipas ng panahon at tumagal na rin ang aming pagkakaibigan ay unti-unti na rin siyang nagiging bukas sa akin. Ngunit nang tumuntong kami sa tamang edad ay ipinasa na sa akin ng aking tatay ang kanyang kaalaman sa pagiging albularyo. Bihira na lang din tuloy kami na magkita ni Jerry at napapansin ko na parang umiiwas na rin ito sa akin. Wala naman kaming ibang napagtalunan kaya hindi ko maunawaan
kung bakit ganito na lang bigla ang kanyang pakikitungo sa akin. Noong una ay naisip ko na baka may problema lang ito na hinaharap, kaya pinabayaan ko na muna ito at hinintay na siya ay magsabi. Kahit naman abala ako sa pagsasanay bilang albularyo, ay handa pa rin ako na makinig o kahit na ano ang aking maitutulong. Ngunit lumipas ang ilang araw ay wala pa rin nangyari at patuloy pa rin siya sa pag-iwas. At nang hindi naman ako gaanong abala, ay naisipan ko na pumunta sa lugar na madalas niyang pinupuntahan at madalas din naming pagtambayan. Ewan ko ba, pero bigla na lang kasi akong nag-alala sa aking kaibigan, o baka namiss ko lang ito na makasama. Nang makarating na nga ako sa lugar na iyon, ay natagpuan ko si Jerry na nakatulala lang sa kawalan. Mukhang hindi pa nito napansin ang aking presensya, kaya sinubukan ko itong gulatin. Natatawa na lang ako sa kanyang reaksyon dahil halata na gulat siya na makita ako. Sinubukan ko naman na umupo sa kanyang tabi, pero nagmamadali itong tumayo at tila ayaw nang madikit. Napakunot na nga lang ang noo ko dahil kung umiwas ito ay para akong may sakit na nakakahawa. Pero imbis na magalit ay pinili ko pa rin na maging kalmado at intindihin ang sitwasyon. At ayoko rin naman na magsimula ng away dahil sa ganitong mga bagay. Pilit kong inintindi ang mga bagay-bagay sa aking paligid, at sa isa pa ay ayokong mawala sa akin ang nag-iisa ko lang na kaibigan. Pero habang tumatagal ay hindi ko na maunawaan ang mga nangyayari. Dati naman ay malapit na kami sa isa't isa, at bakit tila bumalik na naman kami bilang hindi magkakilala. Hindi ko na tuloy maiwasan pa ang tanungin ito kung bakit ganito na lang ang kanyang kinikilos. Ngunit imbis na makakuha ako ng matinong sagot, ay mas lalo lang akong naguluhan sa kanyang mga sinabi. Hindi na tayo maaaring maging magkaibigan pa. Ang mundong ating ginagalawan ay mas lalong nag-iiba. Layuan mo na lang ako at makakabuti ito sa ating dalawa. Wika ni Jerry at tumalikod na ito palis sa akin. Napasimangot na lang ako at pinigilan siya na umalis. Dahil hindi ko talaga maunawaan kung bakit ganito na lang ang kanyang mga sinasabi, na tila ba wala kaming pinagsamahan bilang magkaibigan. Ngunit tila wala naman siyang naririnig at nagpatuloy lang na maglakad palayo. Wala naman akong nagawa kundi ang habulin ito at pigilan na maglakad. Ngunit nang paharapin ko ito sa akin ay kitang-kita ko ang pagkabaras sa kanyang muka, kaya agad ko na rin na binitawan ang kanyang balikat. At nang mapatitig ako sa kanyang mga mata ay lalo akong naguluhan dahil tila nakikita ko ang lungkot doon. Wala na akong nagawa pa kundi ang hayaan na lang muna ito na umalis. Naisip ko na lang kasi na baka pag pinilit ko pa siya na kausapin ngayon ay baka may masabi pa kami ng mga salita na maaari naming pagsisihan sa huli. Naniniwala ako na darating din ang panahon na muli namin mauunawaan ang isa't isa, at handa ako na maghintay kung handa na ang aking kaibigan na may kipag-usap. Sa tingin ko naman ay hindi niya talaga gusto ang kanyang mga sinabi at napipilitan lang ito upang ako ay lumayo sa kanya. Pero dahil matigas ang aking ulo, ay hindi ako basta-basta na maaalis sa kanyang buhay. Kung may matindi lamang siya na dahilan ay igagalang ko ang kanyang desisyon. Pero wala naman siyang sinasabi na dahilan, kaya mananatili pa rin akong kaibigan ni Jerry. Nanatili na lamang muna ako doon sa aming tambayan at inalala ang mga masasaya namin na alaala sa lugar na ito. At nang nagdidilim na ay agad na rin akong bumalik sa aming bahay. Matinding bilin kasi sa akin ng aking ama na albularyo na wag ako magpapaabot ng gabi sa labas dahil ganitong oras daw nagiging aktibo ang mga kampo ng kadiliman. Simula nga nang magsanay na ako bilang kahalili ng aking ama bilang isang albularyo, ay ang dami ng bawal na gawin. Sa totoo lang ay ayoko naman talagang maging isang albularyo.
Mas gugustuhin ko pa ang maging magsasaka kaysa gumawa ng mga ganitong bagay. Pero dahil ako lang naman ang nag-iisang anak ng tatay, ay wala na akong magawa kundi ang tanggapin ang aking kapalaran. Noong unang beses nga na tumanggi ako sa pagiging albularyo, ay halos atakihin sa puso ang tatay ko. Kaya kahit ayokong maging albularyo, ay pinili ko pa rin na sundin ang kanyang gusto. Ayaw na ayaw ko kasi nga nakikita na malungkot at nasasaktan ang mga mahal ko sa buhay. Kaya hanggat maaari, ay pinipili ko na lang na magsakripisyo para sa mga taong aking mahala. Siguro iisipin nyo na martir ako. Siguro nga. Pero may pagkakataon naman na minsan ay pinipili ko ang aking sarili at inuuna. At sa katagalan naman na ako nga nagsasanay bilang albularyo, ay unti-unti ko na rin itong nagugustuhan dahil nakikita ko na maraming natutulungan na ibang tao ang tatay. At gustong gusto ko rin na tumulong sa ibang tao kahit na sa maliit na bagay. Ang sarap kasi sa pakiramdam na makita na nakangiti ang mga taong iyong natulungan. Kaya sa huli ay pinili ko na rin ang maging isang ganap na albularyo. At ginawa ko ang lahat para maging mahusay din katulad ng aking ama. Maipinamana nga sa akin ng tatay na isang libreta na may mga impormasyon tungkol sa iba't ibang nilalang ng kadiliman. At isa sa mga pumukaw sa aking atensyon ay ang tungkol sa mga aswang. Sobrang namangha ako sa mga impormasyon kung papaano puksain ang mga to. Tinuruan na rin ako ng tatay na gumamit ng mga patalima kung sakali na may makaharap ako na aswang. At dahil nga masyado akong naging abala sa mga ginagawa kong pagsasanay, ay hindi ko na rin nga nagawa pang puntahan ulit si Jerry. Nang magkaroon naman ako ng bakanting oras, ay muli na naman akong nagtungo sa aming tambayan upang makita si Jerry. Subalit wala akong naabutan na Jerry sa aming tambayan, kaya nakaramdam ako ng lungkot. Hindi ko tuloy maiwasan na maisip na baka nakalimutan na talaga ako ng aking kaibigan. At baka totoo ang kanyang sinasabi na tinatapos niya na ang lahat. Napaupo na lang ako sa isang gilid at naghihintay pa ng sandali dahil umaasa ako na darating pa si Jerry. Pero lumipas ang ilang oras at walang Jerry ang nagpakita. Kaya napagpasyahan ko na lang din na umalis na. At bumalik na lang ako sa aming bahay na may mabigat na kalooban dahil hindi ko man lang nakausap si Jerry. Sobrang gulo tuloy ng aking isip at iniisip ko kung bakit bigla na lang nasira ang aming pagkakaibigan. Hanggang sa lumipas na nga ang mga araw at tuluyan na nga akong nawalan ng koneksyon kay Jerry. Ilang beses ako na bumalik sa aming dating tambayan, subalit hindi ko to nakikita doon. Hanggang sa makaramdam ako ng pagod na magpunta sa lugar na yon. Tila ba ayaw kasi niya na talagang magpahanap sa akin. Hanggang sa naisipan ko na lang talaga na ibuhos ang aking atensyon sa pagsasanay. Ngunit kahit na abala ko sa pagsasanay ay hindi pa rin mawala sa aking isipan kung ano talaga ang nangyari sa aking nag-iisang kaibigan. Naisip ko kung ayos lang ba siya o kung naalala niya pa rin ba ako. At dahil nga hindi ako masyadong nakafocus sa aking pagsasanay ay nahiwa ko ang aking braso. Galit na galit nga ang aking tatay dahil sa mga oras na iyon ay baka namatay na ako sa isang tunay na laban. Napabuntong hininga na lang ako at ginamot ko na lang ang aking sugat at pilit na inalis sa aking isipan ang aking kaibigan. Ngayon ay kailangan ko na lang muna na magpalakas upang maging isang mahusay na albularyo. At kapag nagawa ko na yun ay masaya ko itong ibabalita kay Jerry. Sana sa mga oras na iyon ay handa na siyang makipag-usap sa akin at sabihin ang kanyang mga nasa isip. Hindi kasi ako matatahimik kapag hindi ko nalaman ang kanyang dahilan sa paglayo. Wala naman akong naalala na aming pinagtalunan. Nag-umpisa lang siya na lumayo nang malaman niya na nagsasanay ako na maging isang albularyo. Hindi ko maintindihan ang kanyang dahilan dahil sinabi niya sa akin kung ano ang problema. At kung ako man ang problema, kung sakali ay handa naman akong humingi ng paumanhin.
Hindi ko matanggap na bigla na lang siyang lumayo nang hindi man lang namin napag-uusapan ang lahat. Sa mga nakalipas na araw ay hindi ko na lang pinroblema pa ang aking kaibigan dahil bigla na lang may namatay sa aming baryo at nawawala. Ang sabi nga sa akin ng tatay ay nasisiguro niya na kagagawa nito ng mga aswang. Nang makita ko nga ang bangkay ng namatay na tao ay hindi ko maiwasan na maduwala. Kalunos-lunos kasi ang sinapit ng babae na ito. Wakwak ang kanyang tiyan at meron pang malalim na mga kalmot sa buo nitong katawan na mahahalata na nahihirapan ito bago namatay. Nang makita ko nga ang kalagayan nito ay naikuyom ko na lang din ang aking kamao. Mas lalo kong gustong maging mahusay na albularyo upang maiwasan na mangyari ang mga ganitong bagay. Ayoko nang may makita pang namamatay sa aking mga kababaryo dahil sa mga walang awa na aswang. Habang umiikot ang paningin ko sa paligid ay tila napansin ko si Jerry na nagmamasid. Napakunot na lang ang aking noo dahil hindi ko maisip kung bakit siya nandito. At nang mapansin naman niya na nakatingin ako sa kanyang gawi, ay nagmamadali na itong tumakbo palayo. Hahabulin ko sana ito dahil baka ito na ang pagkakataon upang kami ay makapag-usap. Subalit pinigilan ako ng aking ama at pilit na pinatignan sa akin na ang walang buhay na katawan ng babae upang masanay ako sa dugo. Ayon nga kay tatay ay mas madalas ko pa raw itong mararanasan. Napangiwi na lang ako at ginawa na lang ang kanyang pinag-uutos. Pero hindi ko maiwasan na isipin si Jerry at bakit ito nandoon. Hanggang sa makauwi na nga kami ng bahay ay pilit ko pa rin na iniisip ang dahilan ni Jerry. Bakit bigla na lang itong nagpakita? Habang kinakausap nga ako ng tatay tungkol sa mga aswang ay lumilipad ang aking isip. Kaya nagpaalam na muna ako sa kanya na lalabas ng bahay upang magpahangin. Ang mga nangyari sa aming lugar ngayon ay sobrang bago pa lang sa akin at nahirapan akong iproseso. Sumabay pa ang mga iniisip ko tungkol sa aking kaibigan. Halatang halata kasi ang pag-iwas nito sa akin at gulat nang makita niya ako kanina. At bakit kailangan niya naman akong iwasan na parang hindi kami naging magkaibigan. Napabuntong hininga na lang ako kaya naisipan ko na lang na maglakad muna upang makapag-isip ng maayos. Hindi ko na nga napansin na dinala na pala ako ng aking mga paa sa tambayan namin ni Jerry. At hindi ko inaasahan na maabutan ko rin ito doon at malalim ang iniisip. Napangiti na lang ako at dahan-dahan akong naupo sa kanyang tabi. Walang sinabi at tumingin lang sa kawalan. Naramdaman ko pa ang pagtingin nito sa aking gawi. Subalit sa pagkakataon na yon ay hindi siya umalis. At nanatili lang kami sa ganoong posisyon hanggang sa naisipan niya na magsalita. Nagsimula nga siyang kamustahin ako at ganoon din sa kanya. Akala ko nga ay bumalik ang kaibigan kong si Jerry, pero muli niyang pinaalala na tinatapos niya na ang aming pagkakaibigan. Nasaktan nga ako na marinig ito sa pangalawang pagkakataon dahil pakiramdam ko ay pinagtatabuyan na ako ni Jerry na nag-iisa ko lang na kaibigan. Pilit ko na nga lang tumawa na parang nagbibiro lang, pero napatigil na lang din ako dahil sa sobrang seryoso ng kanyang mukha. Napatango na lang ako at wala na lang sinabi. Sobrang nabigla kasi ako sa bilis ng mga pangyayari. Ang mga gusto kong itanong ay hindi gumawang lumabas sa aking bibig. Napatingin na lang ako sa kawalan at hinihintay na magpatuloy ito sa pagsasalita. Maunawaan mo rin ang lahat, Ruben, kung bakit ko ito ginagawa. Hindi ko alam kung karapat dapat pa akong maging kaibigan mo. At hindi ko alam kung kaya mo akong patawarin at tanggapin. Marami na akong nagawang mali at hindi ko na ito maiiwasan pa dahil ito ang aking pagkatao. Seryosong wika ni Jerry. Salamat kaibigan. At paalam. Hindi na nga ako kumibo pa at tuluyan na itong tumayo at umalis at naramdaman ko na lang ang pagmamasa ng aking pisngi.
Tumulo na pala ang aking luha dahil iniwan na rin ako ng kaibigan na akala ko ay aking kakampi. Napapailing na lang ako at marahas na pinahira ng aking mga luha dahil hindi maganda sa lalaki ang umiiyak. Tumayo na lang din ako upang umuwi sa aming bahay. Gusto ko na lang na magpahinga muna dahil sa mga nangyari ngayong araw. Tila ba masyadong napagod ang aking isip sa dami ng aking problema at gusto ko na lang na matulog at kalimutan ang mga nangyari. Dahan-dahan nga lang ako naglakad pati na rin si Jerry na nasa aking unahan. Ngumiti na lang ako sa huling pagkakataon dahil maaari ito na ang huling pagkakataon na makita ang aking kaibigan. Wala akong nararamdaman na kahit na anong galit kay Jerry at ang tanging hiling ko lang ay maging maayos ang kanyang buhay. At sana ay magkaroon na ito ng kaibigan na hihigitan ng aking pagpapahalaga sa aming pagkakaibigan. Bumulong na lang ako ng pamamaalam at hanggang sa maghiwalay kaming dalawa ng landas. Naglakad lang ako ng naglakad hanggang sa makarating na lang ako sa aming bahay. Hindi ko na nga pinansin pa ang mga tanong ng tatay at nagpatuloy na lang sa aking kwarto upang ako naman ay makapagpahinga sa mga nangyari. Hindi na rin naman ako kinukulit ni tatay at hinayaan na lang ako na magpahinga sa aking kwarto. Natatawa na nga lang ako na parang baliw sa aking kwarto dahil ganito pala ang pakiramdam na mawalan ng isang kaibigan. Para tuloy may kulang sa aking buhay na hindi mapupunan ng ibang tao. Dahil ang makakagawa lang din ito ay walang iba kundi ang aking kaibigan. Pero mukhang buo na talaga ang pasya niya na putulin ang aming ugnayan. Kaya wala na akong magagawa pa kundi tanggapin na lang ang kanyang desisyon. Ngunit kahit na putulin niya ang aming ugnayan ay hindi mawawala sa akin na siya lang ang nag-iisa kong kaibigan at hindi na yun mababago pa. Hindi ko na nga napansin na dinadalaw na rin pala ako ng antok. Nagising na lang ako kinabukasan dahil sa malakas na sigaw ng aking tatay. Naalimpungatan na tumayo ako at nagmamadali ng lumapit sa kanya. At doon ko nga nalaman na meron na naman daw nangyaring karumal-dumal. Meron na naman daw na naging biktima ang aswang. At ang bangkay ng isang lalaki ay katulad din ng sinapit ng ibang mga namatay na wakwak ang tiyan. Masasabi ko na nasasanay na ako sa ganitong sitwasyon dahil ilang araw na rin na sunod-sunod na may namamatay. At hindi ko inaasahan na makita ko ulit si Jerry na tila nagmamasid sa nangyari. Sobrang nagtataka naman ako sa kanyang mga kinikilos at napatigil naman ako sa aking naiisip. Bigla na lang kasi na pumasok sa aking isip na baka may kinalaman ito sa mga nangyayari. Sobrang lalim nga ng aking iniisip at bumalik lang ako sa realidad nang tapikin ako ni tatay sa aking balikat. Napailing na lang ako at pilit na ibinaglit ang aking mga naiisip dahil kilala ko si Jerry at isa itong mabuting tao. Sigurado ako na hindi niya magagawang pumatay ng ibang mga tao wala namang kalaban-laban. Nang makarating naman kami sa aming bahay ay nagsimula na magplano si tatay kung ano ang dapat namin na gawin upang malaman kung sino ang aswang na nanggugulo sa aming baryo. At meron nga akong kailangang gampanan na trabaho lalo na at ako ang susunod na albularyo sa aming baryo. At kami lang daw ni tatay ang may kakayahan na tumulong sa aming mga kababaryo. Dumating na nga sa pasya si tatay na kailangan na namin magbantay sa gabi at kailangan na rin namin na harapin ng aswang. Tinanong muna ako ni tatay kung handa na ba daw ako na humarap sa isang aswang. Sa tingin ko naman ay handa na ako. Sa tagal ko na rin na nagsasanay. Kailangan ko lang na gamitin ang aking kakayahan upang malaman kung karapat dapat ba talaga ako na humalili sa aking ama o kailangan ko pa talagang magsanay. At nang sumapit na nga ang gabi, ay agad na kaming naghanda ni tatay ng aming mga gamit. Ang tatay nga ay nagtangan na ng punyal at ako naman ay may dala na matalim na itak. May dala din kami na supot ng asin na mabisa na panlaban sa mga aswang. Nang makalabas naman kami ng bahay, ay hindi ko maiwasan na makaramdam ng kaba
dahil ayoko rin na pumalpak sa una kong misyon. Gusto ko rin talaga na makatulong sa aking mga kabaryo dahil marami na rin ang namamatay. Mr. Narrator, nangako na lang ako sa aking sarili na ibubuhos ko ang aking oras at lakas sa pagtulong sa aking mga kabaryo. Hindi ako papayag na muli pang may mabiktima ang mga aswang. Pero ewan ko ba, grabe ang kaba ng aking nararamdaman. Tapos bigla ko pang naisip si Jerry. Bigla tuloy akong nag-alala na baka ito ay nasa panganib. Habang patuloy kami sa paglalakad ng tatay, ay bigla na lang itong tumigil at inutusan ako na maghanda sa laban. Mabilis naman ang aking naging kilos at agad na hinugot ang itak sa aking tagiliran. Naging alerto nga kami ni tatay dahil bigla na lang naming naamoy ang masangsang na amoy na isang palatandaan na may malapit na aswang. Huminga na lang ako ng malalim at pilit na pinakalma ang aking sarili. Sobrang bilis kasi ng tibok ng aking puso dahil sa sobrang kaba na aking nararamdaman. Hindi ko tuloy magawang makapag-isip ng maayos at nauunahan ng aking takot. At ilang sandali lang ay bigla na lang may naglabasan na 4 na tao na tila nagtatago lang sa dilima. Napakunot na lang ang aking noo dahil sa mga ito. Naamoy ko ang masangsang na amoy nila. Napaurong naman ako nang makita ang isang pamilyar na muka. Sobrang naguguluhan ako ng mga oras na iyon, Mr. Narrator, dahil ang lalaking nakatayo sa aking harapan ay walang iba kundi si Jerry, ang aking kaibigan. Naguguluhan na tumingin ako sa kanya at naghihintay ng kanyang paliwanag, pero walang emosyon. Nakatingin lang ito sa aking gawi at tila walang balak na ako'y kausapin. Sobrang naguguluhan na ako kung ano ang nangyayari. Pati nga ang tatay ay naguguluhan sa aking reaksyon. Hindi pa kasi nila nakilala ng personal si Jerry at tanging sa aming mga kwento lang nila nakilala ang aking kaibigan. Gustong gusto ko naman na sana na ipakilala siya sa aking pamilya, pero palagi kasi siyang may rason upang umiwas. Hanggang sa tuluyan na ito nga makalimutan na gawin. Nakatitig lang naman ako kay Jerry at wala naman sa amin ang gumagalaw o sumusugod sa isa't isa. Hindi ko na nga napigilan na itanong sa kanya kung ito ba ang dahilan nito upang lumayo. Malakas ang kutob ko na ito ang dahilan ng lahat kung bakit siya lumalayo at pinutol ang aming pagkakaibigan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga oras na yon. Parang gusto ko na lang na maglaho at tumakbo palayo. Hindi ko alam kung kaya ko ba nga kalabanin o saktan man lang ang nag-iisa kong kaibigan. Agad naman akong hinila ng aking ama, palapit sa kanya at pilit na kinakausap. At doon ko nga sinabi na ito ang kaibigan ko na si Jerry. Bahagya rin siyang nagulat at hindi makapaniwala. Subalit mabilis lang ito at nakabawi na at naging seryoso ang muka. Tila hindi ko naman nagustuhan ang kanyang reaksyon at sigurado ako nga hindi ko magugustuhan ang magiging pasya nito. At hindi nga ako nagkamali dahil pinagpipilitan niya sa akin na patayin ko na si Jerry dahil isa itong aswang. Ngunit sa tuwing makikita ko si Jerry ay hindi ko maisip na magagawa ko tong saktan. Parang bumabalik kasi lahat sa akin ang mga magagandang alaala naming magkakaibigan. Sobrang sakit nito para sa akin at parang dinudurog ang puso ko na isipin na kailangan naming dalawa na magpatayan. Ramdam na ramdam ko nga ang panginginig ng aking mga kamay habang hawak ang itak. Hindi ko kaya nasaktan si Jerry at alam ko na siya ay ganun din. Pero habang abala kami sa pag-uusap ni tatay ay bigla na lang nagbago ng anyo sila Jerry at ang iba niya pang mga kasama. Napatitig ako sa kanyang mga mata at kitang-kita ko pa rin ang parehong lungkot na nakita ko noong araw na sinasabi niya na putulin na namin ang aming pagkakaibigan. At kahit kailan ang mga mata ng isang tao, aswang man o ito ay isang nilalang na nagmula sa dilima, hindi ito nagsisinungaling. Alam ko na may kabutihan pa rin sa kanyang puso. Pero wala siyang magawa dahil nakakulong siya sa isang sumpa na hindi niya matakasan.
Ngunit kahit na hindi ko kayang saktan si Jerry, ay hindi ko naman sila hahayaan na gawin na lang nila ang kanilang gusto. Mahalaga sa akin si Jerry pero mahalaga din sa akin ang aking tatay. At hindi ko sila hahayaan na saktan ng aking ama. Agad kong sinangga ng itak ang matalim na kuko ng aswang at marahas akong nagpakawala ng sipa dahilan para ito ay tumalsik. Ang aking ama naman ay nagsimula na rin na lumaban na ang dalawa pang aswang na kanyang nilalabanan. Samantalang ako naman ay pinipilit na makalapit kay Jerry at ito ay aking kausapin. Kailangan ko siyang makausap upang matapos na ang gulo. Kung pipiliin na lang nila na tigilan ng aming baryo, ay malugod ko silang papalayain. Alam ko na ginagawa lang nila ito dahil meron silang mabigat na dahilan. Ngunit kahit na anong pilit ko na lumapit kay Jerry, ay ganun din ang ginagawa niyang pag-iwas. Tila ayaw niya akong makasagupa ng away at tila ako ay mahalaga pa rin sa kanya. At dahil hindi nga ako makalapit sa kanyang pwesto, ay sinubukan ko pa rin siya nakausapin kahit ako ay nasa malayo lamang. Pilit kong kinakausap ang aking kaibigan na nakilala ko bilang isang mabuting tao. Pero tila sarado talaga ang kanyang isip at malakas na angin lang ang kanyang iginaganti. Nang pagkakataon na yon ay may parang nararamdaman akong takot na baka hindi na ito ang Jerry na aking nakilala. Napatunganga na lang ako doon at nawalan na ng gana na lumaban. Nakatayo lang ako sa aking pwesto at parang hindi gumagana ang aking isip. Hanggang sa sandali na narinig ko ang sigaw ng tatay na may papalapit sa akin na aswang. Pero hindi ako gumagalaw sa aking pwesto. Parang naubos na ang lahat ng aking lakas dahil sa nararamdaman ko ay lungkot. Akala ko ng mga oras na yon ay tuluyan na ako mamamatay. Kaya agad kong ipinikit ang aking mata. Subalit nagulat ako sa sunod na nangyari. Dahil mabilis na kumilos si Jerry at ako ay kanyang iniligtas sa kanyang kapwa aswang. At doon ko napatunayan na nag-aalala pa rin siya sa akin at tinuturing pa rin niya ako na tunay na kaibigan. Hindi ko tuloy maiwasan na mapangiti dahil hindi niya pa rin matago ang kanyang kabutihan. Ang mga kasama niya naman na aswang ay galit na umangil sa kanya at tila handa na siyang sugurin. Ngayon na napatunayan ko na doon pa rin ang kanyang kabutihan, ay hindi ako nagdalawang isip na tulungan si Jerry dahil hindi nga rin ito nagdadalawang isip na ako ay protektahan. Mukhang nagulat naman si tatay dahil sa bigla naming kampihan ni Jerry laban sa mga aswang. Napapailing na lang ang tatay at hindi na nakialam pa at hinayaan kami na harapin ng aming mga kalaban. Nagkatinginan na lang kami ni Jerry at napatango na lang sa isa't isa at nagsimula ng sumugod sa mga aswang na aming kalaban. At sa pagkakataon na yon ay naramdaman ko ang tunay kong lakas dahil kasama ko si Jerry na lumalaban. At kahit anuman ang tunay nito na katauhan ay handa ko tong tanggapin bilang isang tunay na kaibigan. Para sa akin hindi naman hadlang ang kanyang pagiging aswang kung meron pa rin nakabutihan sa kanyang puso. Hahanap kami ng paraan upang malampasan niya ang kadiliman at iwasan niya ang manakit ng tao. Sobrang bilis nga ng mga nangyari at matagumpay naman namin na mapatay ang ibang mga aswang. Wala na rin akong natamo na kahit na anong sugat sa aking katawan. At sa tingin ko nga ay naging mahusay na ako sa pakikipaglaban sa mga ito. Malaki din ang naitulong sa akin ni Jerry dahil madali niya lang din na napatay ang kanyang mga kalahi na aswang. At muli na nga itong bumalik sa kanyang anyong tao at mamabakas pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Lumapit naman ito sa akin upang yumakap at humingi ng tawad sa kanyang mga nagawa. Ngunit nagulat na lang ako sa sunod niyang ginawa dahil kinuha niya ang aking kamay na may hawak na itak at itinarak ito sa kanyang puso. Nanginig naman ako na napalayo at nakita ko ang ngiti sa kanyang muka na para bang nakalaya na siya sa kanyang paghihirap. Hindi ko naman naiwasan ang mapaluha dahil sa tingin ko ay ginawa niya para makabawi sa kanyang mga kasalanan. At sa huling sandali ay narinig ko na muli niya ako nga tawaging kaibigan. Paalam kaibigan.
at tuluyan na itong natumba at nawala ng buhay. Matapos ang gabi na yon ay mas naging tahimik na rin sa aming baryo. Binigyan na rin namin ng maayos na libing ang mga aswang na namatay. Dahil ang mga ito rin naman ay may mga buhay, kahit na magkaiba kami ni Jerry, ay hindi ito naging hadlang para maging magkaibigan. At talagang naging mabuting kaibigan sa akin. Maraming salamat po Mr. Narrator sa pagbasa ng aking istorya na ipinadala. At sana ay may natutunan kayong leksyon sa aming kwentong magkaibigan.